Ay, sa mapagpalang araw po sa atin lahat. Nako, ito po, may lumabas na naman po na isang bagong balita. May hula daw po kay Bong Revilla, kay Senator Bong Revilla, dito kay siya sabi ni Joby Vargas, no? Dito po sinasabi po, ay ako po, personal po ako hindi naniniwala sa hula. Pero syempre, ginagalang natin yung mga taong lumilitaw ng ganito. Syempre, kanila to no? Ito, painggan po natin siya, no? Maaaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung Nako, maari daw, ano ulitin mo nga, maari daw po mapaalis ang presidente sa taong, maaaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problema ito. nako, ito na po yata ang minority black. Hindi, bakit, di ba? Kasi sa minority black po, makikita nyo po, gumawa sila Senator Marcoleta ng isang parang sketch ba to, ng sample. Common sense na lang kung sino tong question mark. Sabi ko nga sa inyo, yung bumili ng bahay, nag-budget ng bahay. Ang gumawa ng bahay mo itong mga to, si Diskaya, ang mga engineer, yan ang gumagawa ng bahay mo. Payag ka, yan lang dadamputin pag yung bahay mo gumuho. Siyempre, yung mismong nag-finance ng bahay mo, kung sino yung may kagagawa no, sino ulo noon, sino nag-budget noon, halimbawa. Di ba, common sense na naman Di ba? Naniniwala ka ba mastermind to? Siguro, ayon po kay Joby, na meron daw po na sabi ni kay presidente maaari siya ma-impeach. No, pero kung May makukulong na po ba ng malaking tao na yun? So, meron ako nakitang mga senator, pero ayoko munang bagitin ng mga pangalan. Dating mga nakulong na, maaaring makulong pa. More of the issue sa corruption. nako, maaring nakulong na at makukulong ulit. Di natin alam. Siya sabi ng iba po na si Senator Bong Revilla daw yung tutukoy dito. Pero mga kaibigan, ito bago tayo magsimula, talakayin mo natin to, hindi po ako naniniwala sa hula. Pasensya na kayo. Siguro nagkakataon lang yung sa inyo. Pero sa kanya, ginagalang ko, nirespeto ko yung kanyang kakayahan sa panghuhula. Kanya-kanya naman Pero ako, irespeto niya rin siguro siyempre na hindi ako naniniwala sa hula. No? Pero respeto nyo rin siya na nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa kanya o hindi. Pero sa akin po, kasi pininiwalaan ko Biblia, no? Pero meron akong isang alam na totoo ang hula. Ayoko lang magtalakay tungkol dito na sinasabi rin ng Biblia kung ano yon. Pero wag na yon, hindi pag-usapan kasi hindi naman to biblical Hindi naman to pang-preach pang-politics to pag-usapan natin no? Okay, bago tayo magsimula sa talakayan na yan, tignan natin tong mga balita muna tayo, no? Makichismis muna tayo. Ayan, no? Ngayon lang to sinabi po ng dating Pangulong Duterte sa ating mga kababayan at sa militar. Kung sa tingin ninyo ang mga Pilipino ay nasa panganib, protektahan nyo ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Yan mga kaibigan. Ibig sabihin po talaga, dapat po pag tayo ay isang policeman o sundalo, tignan po natin kung ang Pilipino ba naapi na. Sa anong paraan ba naaapi ang Pilipino? Yung ba mga durugista, mga ino-hold up tayo? Isa rin yun. Pero sa anong paraan ba naaapi ang mga Pilipino? Kapag may mga tao na po, pag may mga tao na po na gustong humingi ng hustisya, halimbawa na lang dun sa flood control na to, at hindi mailabas-labas, isa lang ibig sabihin po noon, taong bayan po yung nakikiusap, taong bayan po ang pinagdadamutan ng kasagutan. Halimbawa po, ano isip ng taong bayan? Sige, ang gusto ng taong bayan, ma-transparency. Di ba? Nag-rally ang mga iba't ibang religion. Transparency ang gusto. Anong sinabi ng gobyerno? May sagot ba sa atin? Sabi, transparency sige, transparency. Wala daw si sino-sino. Walang sino-sino. Bakit naman yung kaisa-isang napakahalagang tao hindi matawag-tawag dyan? Sino? Si Romualdez. Di ba? Yung ba ang transparency? Nandun ang susi Nasa kanya Siya ang House Speaker dati. Tatanungin lang siya para makaambag siya sa mga Baka may alam siya. Kung wala siyang alam, okay lang. Sabihin niya doon sa Senate. Wala po akong alam sa mga yan. Di tapos. Pag sinabi niya, Diskaya, may alam ka. Ipakita mo ebidensya mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ipakita mo na ebidensya mo kung hindi mo iharap yung tao na yan. Kailangan magharap-harap kayo. Di ba? Meron ba naman kapitbahay mo, inaway mo? Pumunta kayo sa barangay para sa lupon wala yung inaway mo. Ikaw lang nagpakita. Asan yung inaway mo? Di ba? Common sense na lang
Di ba? Kaya, ang sa akin lang, kikilos na syempre, protektahan nyo mga kasundaluhan, mga kapulisan, yung mga Pilipino na alam nyo, kinakawawa na. Hindi ko naman sinabi kayo, i-try rin yung, yung ano nyo, yung pinaka-chip nyo ang presidente. Hindi naman po yun yung para itakwil siya, no? Manindigan kayo sa tama. Kung alam nyo, nagigipit na ang Pilipino sa pamamagitan ng ganito, naaapi na Di ba? Hirap na manindigan kayo po mag-iisip niyan, no? Okay. Ito pa, bago tayo magsimula, Claire Castro. No, hindi na yan. Hindi na yan. Ito. Senate Minority Report na nagre-recommendang kasuhan si Romualdez, walang silbi ayon kay Tito Soto. Bakit ka nananakip? Bakit? Bakit mo sabihin walang silbi? Di ho ba? Sino ka? Senate Tito Minority Report versus Romualdez, walang silbi. Walang silbi at papel lang. Ganito inilarawan ni Senate President Vicente Soto III ang Senate Majority Report na rekomendang kasuhan si dati House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay sa umunoy katiwalay sa flood control project. Wala, bigat. Pahayag ni Soto, panayam telepono. Ayon kay Soto, hindi kinikilala ng Minority Report kung walang inilabas sa opisyal na committee report sa Senate Tribune Committee. Giit niya, ang Minority Report ay maaari lamang isumite pagkatapos ng committee report at kabag ito ay enter tamang proseso bago pa man talakayin sa plenaryo. Ang minority report only comes after the community report. Kahit anong community pa yan, walang minority report, paliwanag ni Soto. Dagdag pa niya, kahit majority report ay walang bisa hanggat hindi tinitake up sa plenaryo, kaya lalo umaanong hindi maaring ikalendar ang naturang minority report. At simple piece of paper, ano yung Soto? Grabe, no? Yan ba transparency? School bukol? Di ba? Ito ba transparency na pinagmamalaki nyo? Hindi nga ho. Ito ba? Ang tindi ho mga kababayan natin. Di ba ho? Nakakasama ng loob Ho? Ito ba yung sinasabi nyo? Di ba? Ang tindi po mga kababayan. Alam mo, kayo na po humatol Totoo lang, kayo na po humatol. Biruin mo, walang papel daw. Pwede bang sabihin ng isang bagay na peki man o hindi, lilitaw sa harapan mo, sabihin mo kaagad, walang silbi? Hindi ba pwede muna imbestigahan nyo, iporsyon nyo na yung tao may patawag niya, maharap nyo bago nyo sabihin walang silbi yan? Bakit pinangungunahan nyo? Sige nga. Para nakakalata na talaga. Huwag na tayo magbulag-bulaga mga Pilipino. Huwag na tayo magbulag-bulaga. Kitang-kita naman Di ba? Kitang-kita naman kung may takipan o wala Di ba? Ang nakakasama ng loob, mga kaibigan, talagang ano sila, no? Todo pag si Romualdez pinag-uusapan, parang, bakit ganyan kayo? Di ba? Ba't parang napaka-defensive nyo? Teka lang, kukunin natin to. Ito, painggan natin to si, ano, ito, teka, hindi ko makuha Dapat wala, kung transparency po gusto natin, pumayag ang Pangulo sa transparency, maging mga Senate President na si Tito Soto, tumayag ka rin dapat. Di ho ba? Payag ka rin. Teka, ano nangyari? Wala na. Dali lang ho ayusin natin to. Kasi ang hirap po sa ating mga kababayan Pag sinabi ng isang mataas na opisyal sa gobyerno katulad ni Tito Soto, ay, walang papel ka. Naniniwala ang iba. Walang papel, walang ebidensya. Ba't di nyo pagbigyan yung minority na yun ang gusto ng mas nakakarami? Hindi totoo lang. Vox Populi, di ba? Vox Populi, sasabi, Populi, ba tawag doon? Ayun, nakakarami. Di ba? Sila nakakarami. Hindi ko na maano to, tandali. Hanapin ko yung painggan mo natin to si Remulla. Maaaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung Okay, sir. Last na lang, sir, yung kay... Ano nangyari dito? Between 8 and 10 p.m. Oh. Nasa Facebook Live pa yon, so makikita nyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano tanggap ng isang voluntary surrender. So ngayon, pagkatapos ng lahat ng bagay na to,
inayos namin na lahat ng firearms licenses niya. Pinasurrender namin ng mga long firearms dito sa Camp Crame. And we are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. Gagawa ng bagong headquarters eh. So yun ang napiling site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Any questions? Lea Ilagan. Dadagdag ko pa. Out of the 6 other accused, 5 ang nasa custody na ng pinagaling sa DPWH. Isa na lang ang malapit na namin mahuli. Parang isa na lang. Ano ibig mo sabihin isa na lang? Wala na, tapos na yan na lang. Parang unawa namin eh. Sige, palagi natin kasama si Cheese, kasama si Joel. Yun na lang. Sila ba ang kumurakot ng Kaban ng Bayan? Ilan yung pinangalan ng Pangulong kontraktor? Kontraktor ba tawag doon? Sila Diskaya. Diskaya lang. Nasaan na yung iba? Huh. Come on. Eh kasi walang ebidensya. Bakit ba walang ebidensya? Hindi na pwede ipatawag yan para tanungin man lang ni Senator Marcoleta. O talagang salang-sala. Sila school buko lang pwede magtanong. Kasi pangarap ng mga Pilipino, mapaupo dyan si Martin para matanong siya ng kanyang pinsan. Hindi yung sasabihin ng isang matanda dyan na yung Blue Ribbon, masyadong hinahamak. Kahamak-hamak naman talaga. Yung namumuno, hindi yung Blue Ribbon. Bakit ho? Diba? Dapat ikaw ang chairman, tinanggap ka namin na magaling ka. Magaling ka mag-imbestiga, pinagmalaki ka pa ni Soto. Ang sabi sa'yo, magaling na investigador ka. Inasahan namin yon. At sabi pa ng columnist na si Ramon, na kukumpara daw ikaw sa kay Marcoleta, Mercedes-Benz ka daw, si Boy Tago, si tricycle driver lang daw si Marcoleta. Kung ikukumpara. Ngayon, kung Mercedes-Benz pala ang kahalagahan mo, ang kahulugan mo, at ang bigat mo na mag-imbestiga, bakit ngayon sa simpleng bagay na maipatawag mo yun dapat ipatawag? Kahit hindi naman siya pagbibintangan, na napakahalagang tanungin sa pamamagitan ng iba't ibang senador at kailan din naman ikaw lang binoto dyan. Marami din binoto rin naman si Amy, binoto rin naman si Marcoleta. Ba't hayaan nyo magtanong? Yun na importante. Tanungin mo si Martin. Romualdez, tanong ko sa'yo, eto bang Diskaya, kilala mo? O, paglagay natin, hindi ko kilala yan. O, Diskaya, hindi ka daw kilala. Anong katibayan mo? Na paano mo nakilala to? Paano mo nagkabigyan ng 25% to ng kickback? Nasasabi mo, alam ba, etc. Doon magbabanggaan yun. Tapos ang usapan, hindi ligtas na, okay na. O baka naman natatakot kayo, tanongin ni Marcoleta na hindi nyo inaasahan. Na. Hindi nga. Baka naman natatakot kayo na kaya wala si Gutesa, tapos biglang maupo si Martin niya, ilitaw si Gutesa. May mga ebidensya. Hindi, totoo lang. Baka, kasi yung mga paranoid iba dyan, mabasa ko tinatago doon ni Marcoleta, wala naman. Nataparanoid sila, baka daw surprise si Gutesa. Pag ilalabas si Gutesa, pag nilabas si Martin, sabay. Di ba? Kasi hindi pwede mauna si Gutesa, wala si Martin. Unfair. Di ba? Oh. Paano mo malalaman yung isang tinuturo mo kung hindi mo makakausap? Palagay natin si Gutesa sinungaling. Hindi niya pwede sabihin sinungaling si Gutesa Hindi pa sinungaling at di sinungaling. Dapat gitna ka. Dapat pagharapin si Gutesa at si Martin pag-usapin doon. Di ba yun ang tama kahit sa pagkabata? Ikaw ba, pag bata ka, may inaway ka? Mami, inaway ako no. O, magulang nagalit, pati magulang nagkita. Asan anak mo? Ipinatawag parehas. Ha? Payag ka yung inaway ng anak mo, hindi mo hindi tatawag, magulang na kakausapin? Hindi. Asan si Junior? Junior, halika dito, Junior. Bakit? Halika dito. Ito yung nanay ng batang inaway mo. O, parehas kayo, mag-usap kayo. Sino na una sa inyo mag-away? Siya po kasi, mami. Di ba pinag-aharap? Kahit sa lupon kahit sa pinag-aharap ngayon lang ako nakakita ng hearing na isang tao na tinuturo, hindi mahiharap-harap. May nag-post siya sa Facebook ito sabi, ha? Si Saldi sa Kasigutesa, ha? Kakasuhan. Biruin mo, yung nagturo ang kakasuhan. Yung nagturo, hindi pala kakasuhan, yung nagturo, iimbitahan sa Senate hearing na dumalo. Pag hindi, isusumpi na yata.
Biruin mo, yung nagturo ang inimbitahan kesa yung tinuro. Ngayon lang ako nakakita noon. Dapat parehas. Yung nagturo at tinuro. Haba ako, naglalakad ako. Umihi ako. Pinagkaman akong trespassing. Hoy, trespassing ka. Iimbitahan ka ngayon sa malawakang investigasyon. Sama ka. Kasi isa ka dun. Kung wala kang kasalanan, sasama ako. Ba't hindi ako sasama? Tanungin nyo ako. I-cross-exam nyo ako. I-cross nyo ako kung totoo sinasabi ko. Tama, mali. Di ho ba? Alam namin kung nasaan siya. So, ayun. Okay. Questions? Bea Ilagan from UNTV. Good morning, Secretary. Sir, ano po mga proseso pagkatapos sumuko kagabi? Ano po yung mga pinagdaan ng proseso ni... Yung normal, yung medical check-up, yung picture siya, yung height niya, profile, yung mugshot, lahat yan. Kinuha ang fingerprints niya, then the normal process na ginagawa sa lahat ng mga detainees. Sir, bakit po kinailangang isurrender yung kanyang mga barel? Kasi he is no longer entitled to own and operate the firearm. Kasi dalawa yan eh. License to own and possess, tas yung license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang deregistration personal yan eh, hindi niya rin magawa yan. So it's better na i-surrender niya na yung mga firearms niya. Sir, sino po yung isa na lang na malapit ng Ano mahuli? pangalan? Kung isa na dito. Mamaya na po dito na tayo, painggan natin si Ma'am Rowena Guanzon. Painggan natin po si Ma'am Rowena Guanzon. Tama, kahit yung mga matitinong tao po, alam mo, pinaka-logic lang eh. Yung mga matitinong tao nag-iisip eh. Tama. Huwag yan si Barat Bay. Tapos si Barat Bay, huwag na muna yan. Ito muna tayo. Kabitenyos. Alam na mga Kabitenyos yan. Hindi, Pinglak nang gawa. Bibilib lang kami sa iyo, Senator Pinglacson, kung ipatawag mo, i-require mo under pain of contempt si Martin Luther King Romualdez at si Sandro. Kasi hindi ako naniniwala. Nagawa lang yun ni Saldi ko na hindi utos. O, tingnan mo mga kababayan na. Si Rowena Guanzon, anong sabi niya? Hindi kami naniniwala. Okay, granted. Kami mga Pilipino rin eh. Hindi kami naniniwala na walang kinalaman si Martin. Hindi, may pinakita. Wala namang ebidensya eh. Paano kami magkakaroon ng ebidensya? Taong bayan kami, na nagbabayad kami ng taxpayer, alang-alang pumunta kami doon, kay Martin, kay bigani namin, malaman pa namin. Kami tagabayad lang kami ng mga tax at pinapasahod namin sa congressman. Ngayon, hindi nyo pwede sabihin sa amin, asan ang ebidensya mo kay Martin? Ba't sino ako para magkaroon ng ebidensya? Ang layo-layo ng bahay ko kay Martin. Hindi namin kakilala masyado yan. Ano ba ginagawa araw-araw niya? Ang lumabas ng balita, sa inyo pumutok yung balita na yan, may mga kasangkutan siya. Ngayon, hindi kami satisfied sa puso namin, hindi kami naniniwala, para yung hindi namin paniniwala, upang mabago yon sa pamamagitan nyo, o maalis man, bumalik yung tiwala namin kay Martin, kayo gumawa ng paraan. Ano yun? Tulad na siya sabi ni Atty. Guanzon, na tawagin mo yan si Martin para kausapin. Para pag nag-usap-usap, malaman namin, public apology pa kami. Sorry Martin sensya ka na, hindi ka namin tama pala sinabi mo, hindi pala totoo yung binibintang sa'yo. Baka ako pa una mag-vlog sa kanya. Di ba? Simple lang eh. Tapos si Bunoan, di ba nakala si Bunoan? Asa si Bunoan? Ang ngayon lumitaw si Bunoan. Medyo natuwa kami, mga Pilipino eh. Kasi lumitaw siya eh. Yung iba na tameme. Ay, akala namin nilitaw si Bunoan, yung pala lumitaw. Tama, di ba? Dapat ganun. Ganun po. Kung nasangkot si Pulong, pati si Pulong, DDS, pati si Sandro, titan. Iupo dyan. Para matapos. Di ba yun ang tama? Kayo mga BBM vlogger, yung tama o mali?
Sasagutin nyo na naman ako, hindi pwede imbitahan si Martin kasi may interparliamentary courtesy. Nandoon na nga tayo. Taong bayan naghalal sa kanya. Dapat, man lang, mag-initiate siya sa damdamin, sa puso niya, sa konsensya niya. Tama pa ba itong ginagawa ko? Nagkakagulo na sila. Ako'y tahimik na. Ay, hindi lalabas ako. Sasabihin ko ang katotohanan. Kasi kung nasa iyo ang katotohanan, kahit biblical, kahit scientifical, sa scientifical, pag sinabi mo, totoo yan, kailangan meron kang referensya, meron kang computation, meron kang mga material na papakita, may mga kung ano ka, conclusion ka, ito, scientific explanation, no? Kumbaga may facts ka. Pag sinabi mong nakasulat sa Biblia yan, kailangan may papakita kang talata. Pag sinabi mo na, nasa clinical test na yan, napatunayan, nakakagamot yung mga tawa-tawa, nakakagamot yung mga pansit-pansitan, kailangan may clinical test yan. Kailangan dumaan sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa yan. Di ba? Paano masabi, inosente si Martin, paano hindi niya dumaan kanino? Kailangan, mapaimbestigahan yan. Ganun ang tama eh. Yun ang procedure. Di ba? Ba't ayaw? Ba't ayaw mo, sabi ni Tito, wala daw visa. Sabi naman ni Tempore, may parliamentary courtesy. May parliamentary courtesy ba ba? Taong bayan naghalal dyan. Konsensya na lang sundin niya eh. Kung talaga wala akong kasalanan, patutunayan ko sa Pilipino, lalabas ako. Kahit sa science, di ba? Pag pinatutunayan ng science na facts yan, kailangan maglabas ng ebidensya. Lagi naglalabas. Pwede bang sabihin mo na, maglalabas ako ebidensya pero di mo kita? Hindi ebidensya yun, di mo kita eh. Di ba? Kailangan kita ka. Aba, sabi mo, nagbibenta ako ng isang mamahaling halaman. Nasaan ang halaman mo? Patingin niya. Hindi, basta bilhin mo na lang. Hindi, gusto ko makita bago ko bilhin. Di ba kahit ikaw bibili ka sa cellphone? Boss, may maganda ako cellphone, walang sira. Patingin niya, ay, hindi pwede. Dapat bilhin mo na. Hindi, patingin niya, second hand, di ba? Hindi, bilhin mo na. Payag ka? Hindi mo makita? Kailangan makita at maskalkal. Hindi mo na makakausap yung bagay, nakakalkal mo kung ano sira ng cellphone. Ganon din sa tao. Kakalkalin namin, hindi naman yung buhay ni Martin eh. Yung mga tanong sa kanya, i-cross ni Marcoleta o sino man senador, natatanungin siya. Tama, mali? Ni Romualdez, lahat ng gawa ni Saldico as appropriations chair, utos ni Martin Luther King Romualdez. Yan ang talagang totoong makapal. Kasi meron pa siyang mga media propaganda ngayon na ang pera daw ng taong bayan ay hindi dapat ibulsa. So, excuse me, asawa mo si Eda Romualdez, ginawa mong chair ng accounts ng speaker ka. Ano ba ibig sabihin nun? Kuntsaba kayo. Grabe kayo, walang hiya-hiya na kayo. Umpisa na po ngayong araw or babalik ngayong araw yung investigasyon po ng Senado sa Blue Ribbon po. Kaugnay nga po dito sa korupsyon, manumalyang flood control project. Pero pa ba kayong inaasahan na magandang maidudulot na matutukoy na natin kung sino yung mga korap na maaaring mapanagot po, attorney? Nasaan na? Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Kung talagang seryoso si Senator Pinggan, na yung reputasyon niya as an independent senator, ngayon kasi reputasyon na si Nipe, wala na eh. Wala na. Ang mga tao nagsasabi Tapos galit na galit pa siya na wag babasusin ng Blue Ribbon. Who are you? Hindi ka bayaran. Swelduhan ka namin. Huwag ka magre-reklamo. Kung may kapal pa ka nakikita sa'yo kabagalan, karapatan namin magsalita sa'yo. Kala mo kung sino kayo, nakaupo kayo diyan. Di ba? Nung nambotohan, di ka naman ganyan. Di totoo lang, di ba? Kami ang employer, ha? Kayo ang empleyado namin, sir. Kung ayaw mo, bumaba ka sa pagiging senador mo. Di ba? Inuutusan ka namin. Alin yun? Hindi naman utos namin para apakan ng pagkatao mo eh. Inuutusan ka namin, batay din sa trabaho mo eh. Batay din sa kinuha mong komite eh. Alin yun? Simple na naman eh. Wala kang tatakpan, imbestigahan lahat. Doon sa salitang walang tatakpan, andun yung essence kahit sino. Andun yung essence na si Martin na imbitahan mo. Kung wala, may parliamentary courtesy, sige, okay, go. Granted. Yung interparliamentary courtesy na, granted. Hindi man lang kayo, kaibigan mo, kausapin mo, sir, para sa taong bayan. Bilang tayong dalawa, ako senador, ikaw congressman. Bilang tayo halal lang bayan. Pwede ba, sir? Sir, Martin, punta ka dito, kausapin para yung tao malinawan.
Di ba napakaganda niyan? Bakit parang wala? Ang katwiran ganito, bakit tatawagin si Martin? Wala namang kasalanan yan. Ba't pupunta? Para sino kayo? Para puntahan kayo. Wow! Ganyan na ba ang halal ng bayan? Ganyan ba ang paniniwala ng mga ibang vlogger? Kapag halal ng bayan, huwag tatawagin? Aba, hindi yan ang kasunduan nung sila ay nagkakampanya. Di ba sabi ko nga ang lahat ng nangangampanya nung sabi, kayo ang boss ko. Di ba? Si Senator Ping ay pro-BBM na eh. Pero kung gusto niya na talaga mapatunayan na ang Senate Blue Ribbon Committee ay it has balls. Dapat tawagin niya rin si Martin Romualdez at si Sandro. Para matanong naman siya ng mga senador na hindi kakampi ni BBM. O, tamo. Tapos, magmamalaki nyo pa, ang tunay na matapang si Martin at si Sandro, mahal na ang Pilipino. Mayroon, alam mo, pag sa salitang matapang, lahat gagawin. Lahat ng haring nakita ko, mga leader, mga congressman, mga emperador, lahat talaga matapang yan. Hinaharap niya ng problema ng bayan. Kapag ang isang bayan nasasaktan na ang puso niya at nagtatanong sa isang hari, nagtatanong sa isang congressman, lalabas siya para sumagot. Ang bayan ngayon nagtatanong, Martin, sagutin mo to, ba't hindi siya makasagot? May sagot naman sa Facebook Yun na ba ngayon? Facebook na ba ang sagot na ngayon? Ha? Humarap siya. Kasi yung ICI, tingnan nyo nangyari. Matagal ko na sinabi, inutin yan. Kasi lahat naman ang gawa ni Bongbong Marcos, yan gagawin kung wala siyang instruction na isalba na wag idama yung anak niya at yung pinsan niya. So, ano nangyari? Nagsiresign na yung lahat ng mga ICI dyan. Kasi after Sandro answered questions there, parang sabi nga ni former Secretary Singson, hindi inasahan ni Sandro na ganun pala kadetalye yung mga tanong sa kanya. Nung ganun na kadetalye yung mga tanong sa kanya, nag-invoke na siya ng kanyang request or right na executive session. Executive session, huwag ipapaalam. Di mo? Sino ka para hindi pa alam yung executive session na nga sa panahon na yan, ang tao nananawagan ng transparency. At sino ka para magsabi ng executive session? Oo, karapatan mo yun. Pero kami mga Pilipino, binoto ka. Hindi naman ako binoto ka, no? Pero iba sa inyo, no? Yun ang mga nagreklamo, binoto ka. Kahit hindi man lang yung mga nagreklamo Alang-alang na sa taong bayan, kami taxpayer namin. Hindi ka namin binoto, pero yung pera namin na binabayad namin sa gobyerno, napupunta sa inyong lahat, napasahod nyo. Hindi na open to the public. Isa pa to Like father, like son, itong Sandro na to kay BBM Talagang tingnan mo kung makaasta, alam mo kung sinong marunong. Pati ako, hanggang katon niya pa ako basa ko na magdebate sa konstitusyon. Kagamay gaamay nga tao, bro. Pero tika-tikalon. Ayan, yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag mo, i-require mo under pain of contempt si Martin Luther King Romualdez at si Sandro. Kasi hindi ako naniniwala. Nagawa lang yun ni Saldico na hindi utos ni Romualdez. Lahat ng gawa ni Saldico as appropriations chair, utos ni Martin Luther King Romualdez. Tama. Parang ganito explain ko kayo. May pasyente o operahan. May assistant doctor, tama? O pag ang simpleng operasyon lang sa likod lang. Tulad ng inoperahan din sa akin sa likod, yung balat lang naman. Isang doktor na lang kailangan, tapos 3 nurse. May taga-awak ng injection, gunting, 3 nurse, tapos 1 doktor. Kapag ba nagkamali yung doktor, tapos namatay yung pasyente, sisisiyo ba yung nurse? Hindi yung nurse yan.
Makapaggagawa ba yung nurse na, o yan, hawakan mo yan, iguntingin mo yung balat na yan, kung hindi inutos ng doktor? Sagot po kayo. Siyempre yung nurse natatakot yun, professional na yun eh. Dok, ano po gagawin? Sige yan, gupitin mo yung sinulid. Yan, yan gupitin mo. Kinukuman ng doktor siya, yung nurse. Gets nyo? Makapagkagawa ba yung isang construction worker kung hindi alam ng foreman na, ito, dadagan mo ng semento, pati yung engineer, dadagan mo ng mga bakal. Come on! Isip-isip, taong bayan. Isip-isip po. Yan ang talagang totoong makapal. Kasi meron pa siyang mga media propaganda ngayon na ang pera daw ng taong bayan na hindi dapat ibulsa. So, excuse me, asawa mo, si Eda Romualdez, ginawa mo counts? Kung speaker ka, ano ba ibig sabihin nun? Kuntsaba kayo. Grabe kayo, walang hiya-hiya na kayo. At si Eda Romualdez, pang 4th term niya na yan. 3 terms as district congresswoman, nag-4th term as King of Party List. Sa Constitution, di ba, sinabi ni Justice Carpio, Constitution does not distinguish. Kung party list ka o district representative, 3 terms lang. Ito naman si Comelec Chair Garcia, parang hindi naman veteranong election lawyer. Nung nangyari sa'yo, Chairman Garcia, ha? Nung nag-appear ka dyan sa division ko, tino mo abogado. Galing-galing mo pang pag-argue. Pag na-corner na kita sa argumento, inaamin mo naman, di ba? Tapos ngayon, alam mo na may constitutional provision sa 4th term. Pinokle mo pa. Inalaw mo pa yung substitution ni Eda Romualdez after a wholesale Talagang resignation. Rowena Guanzon halatang-halataan na sila, no? Pero wala silang pakialam sa Pilipino kahit mahalata, no? pala hindi pwedeng mag-substitute dahil nag-resign yung mga nominees. Pero si Eda Romualdez pwede pala. That's already a Supreme Court decision na. Ng P3PWD party list na decision. That should have been already the established guideline na walang wholesale na resignation ng nominees bilang pagpalit ng mga nominee. Pero inayagan ni Chair Garcia. Tapos, pinoclaim pa kahit 4th Si Abante ng Alan, di ba? Nakakatawa eh. 4th term na niyan. Ito talaga kung may winner talaga, may beauty queen sa kakapalan, ito si Eda Romualdez. Okay, ganito lang po mga kababayan, no? Kayo na po, common sense na lang. Pairalin nyo po yung puso nyo. Huwag na lang isipan, kasi yung isipan nakakalito minsan eh. Yung puso na lang nyo, yung konsensya nyo. Oo, yung bilang Kristiyano kayo na lang pairalin nyo po. Paalam sa inyong lahat.